Guys, hindi nyo ba naisip na what if 12K per month yung sinasahod nyo? Paano nyo ibabudget yan? So ito si Natsumi, nag-comment siya doon sa content ko about budgeting ng minimum wage. And yung sahod niya 12K, mas mataas ng konti doon. So kung yun yung gagawin kong basihan, yung previous content ko, ang rule na ginamit ko doon ay 70-20-10 rule. In which una, 70% mapupunta sa expenses mo. So 70% ng 12K ay 8,400 pesos. So doon naman yun mapupunta. And then 20% naman ng 12K, which is 2,400 ay mapupunta sa savings mo naman. So kung may utang ka, maganda bayaran mo muna yun bago ka mag-save. And lastly, 10% ng 12K, which is 1.2K, mapupunta yan sa tithes or investment. So tithes, syempre balik natin sa highest source or panlibre mo, ibigay mo sa mga nangangailangan. Pero kung di ka naniniwala sa mga ganung bagay, ilagay mo siya sa investment or asset na nag-grow yung pera mo. To make things interesting guys, kasi sakto, katatapos ko lang gumamit ng ChatGPT nung nakita ko tong comment na to. Naisip ko, why not? Ilagay ko. So, tinanong ko si ChatGPT. Ayan, if you have 12K pesos per month, how are you going to budget it? At eto na nga yung sinagot niya. So sabi niya, need ng careful planning talaga para ma-ensure na lahat ng essential expenses ay makover at importante din na potentially makapag-set aside ka, makapag-save ka. So ito yung basic approach na ginawa niya. Actually medyo complicated na to sa finance, pero ang interesting lang talaga ng sagot niya. So yan, sa housing daw, ang ilalagay niya ideally 30% ng income. So 3,600 for rent or mortgage. So pang renta yan. Next sa utility, sabi niya 10% o 1,200 ang igagastos sa electricity, water, and internet. Then next naman, food and grocery. So dito crucial category daw to na around 25 to 30% or 3,000 to 3,600 yung reasonable na i-allot dito. Number 4 sa transportation, kung nagko-commute ka, 10% daw ang ialat mo dito o 1,200. Sa healthcare naman, 5% o 600 pesos ang ilalagay mo for medical needs or health insurance kung meron ka. Ang savings mo naman nasa around 10% o 1,200. Miscellaneous expenses naman, 5 to 10% o 600 to 1,200 for mga needs mo. Halimbawa sa damit, personal care, or entertainment. Lastly, debt or loans. So para sa akin nga, ang savings nga dapat hindi ka muna mag-savings. Dapat magbayad ka na ng utang mo, no? I-full force mo para mawala yung utang mo. Siguro savings emergency fund lang maganda na. Pero mas important talaga na ma-prioritize mong bayaran yung utang mo kapag may utang ka. So i-adjust mo talaga yung percentage based kung ano yung personal situation mo, priorities mo. Syempre magkakaiba-iba naman tayo niyan. So regular kayong i-review or i-adjust to.